Agad akong napapikit dahil sa pagtama nito sa aking mata at dahil sa kanyang ginawa. Gumanti ako rito hanggang sa magpalitan kami at magbasaan na animoy mga bata. Napuno ng tawanan ang paligid dahil sa aming ginagawa. Hanggang sa magdesisyon kaming lumangoy sa malalim na bahagi ng dagat. Halika, doon tayo. Risa, sigaw ni Daniel sabay lahad ng kanyang kamay. Agad ko itong kinuha at sabay kaming lumangoy patungo sa malalim na bahagi. Ang aming mga buhok ay sabay na sa paggalaw ng tubig sa ilalim. Nakamulat ang aming mga mata at tinitingnan ang magandang coral reefs na pinupuntahan ng maliliit na isda. Animoy sumasayaw kami kasama ang mga liliit na lamang dagat. Sabay kaming nakaramdam ng pagkaubos ng hangin. Kaya nagdesisyon kaming iahon ang aming mga ulo sa tubig upang kumuha ng hininga. Ang ganda sa ilalim, hindi ba? Daniel, natutuwa kong saad sa kanya. Oo, kasing ganda mo. Risa, sabay sa kanyang pagtawa. Natigil ang aking pagngiti dahil sa sinabing yun ni Daniel. Loko ka talaga, pilit akong tumawa dahil sa kanyang sinabi. Risa, muli akong napatingin sa kanya nang tawagin niya ang aking pangalan. Sa tingin ko, hindi na mahalaga sa akin kung bumalik pa ang aking alaala. Seryosong wika ni Daniel. Lumangoy siya palapit sa akin at naramdaman ko ang mainit niyang palad sa aking balikat. Dahil kahit bumalik pa ang aking alaala, pipiliin ko pa rin ang lugar na ito. Hindi ako lalayo. Mananatili lang ako rito sa tabi mo. Halo-halong pagtataka at katanungan ang tumatakbo sa aking isip habang mabilis na tumitibok ang nagwawala kong puso. Bakit sinasabi ito ni Daniel? Nagtataka kong tanong. Pinipigilan ko ang aking sarili ngunit alam kong sa loob ng aking puso masaya ako sa mga bagay na aking naririnig. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Risa, hindi ko rin alam kung bakit pero isa lang alam ko. Sa tingin ko, nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Ha? Pero Daniel, hindi mo naman kailangan sagutin ang aking sinabi. Gusto ko lang malaman mo ang nararamdaman ko. Marahang tinanggal ni Daniel ang kanyang kamay sa aking balikat. Saka muling lumayo sa akin. Tara na, baka bumalik na sina Nanay Erlinda. Nakangiti niyang sabi habang nakatingin sa akin. Nang makita ko ang kanyang pagtalikod at akmang lalangoy ng muli, agad kong binukas ang aking labi. Nais kong kunin ang oportunidad na ito upang sabihin sa kanya ang aking nararamdaman. Ayokong masayang ang lahat at ayokong matapos ang araw na hindi ko sinasabi ang laman ng aking puso. Daniel, sigaw ko na nakapagpatigil sa kanyang tuluyang paglayo. Nababakas ang pagtataka sa kanyang mukha nang siya ay lumingon sa akin. Risa, bakit? May problema ba? Tanong niya. Saka muling lumangoy palapit sa akin. May gusto rin akong sabihin at ipagtapat sa'yo. Mariin akong lumunok at kumuha ng lakas ng loob upang sabihin ang mga bagay na nais kong sabihin. Gusto rin kita, Daniel. Ramdam ko ang mainit kong mukha. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging teenager. Nang sabihin ko ang bagay na yun, kahit kailan ay hindi pa ako nagkakanobyo dahil abala ko sa pagtulong sa aking mga magulang. Kaya ngayon ko lang naramdaman ang bagay na ito at nais kong sumubok kung gaano ba kasarap ang umibig. Ang gulat na nababakas sa mukha ni Daniel ay napalitan ng ngiti. Ang ngiti niyang yun ay nagbigay ng init sa aking puso. Napakasaya ng aking pakiramdam at tila ang alon sa dagat ay hindi isang alon, kundi isang ulap na nagdadala sa akin patungo sa alapaap. Maya-maya lang naramdaman ko ang kamay ni Daniel. Hinawakan niya ang likod ng aking ulo saka ito pinatong sa kanyang balikat. Ang kabilang niyang kamay ay hinagod niya sa aking likod. Sa kanya hinila ang aking katawan palapit sa kanyang katawan. Kahit malamig ang tubig sa dagat na aming kinarurunan, damang-dama ko ang mainit na yakap ni Daniel sa aking katawan. Gumanti ako ng yakap sa kanya. Pakiramdam ko ay ayoko nang matapos ang araw na ito. Ang nais ko na lang ay yakapin siya buong oras. Sa paglipas ng araw, hindi ko akalain na ang pagmamahal ko kay Daniel ay tuluyang lalalim. Ang pagmamahala namin sa isa't isa ay tila hindi masisira ng kung sino man. Hindi rin bumibisita ang mga babaeng madalas dumalaw kay Daniel.
Hindi naman niya pinagtabuyan ang mga ito, ngunit madalas nang tanggihan ni Daniel ang mga bagay na galing sa kanila. Kaya siguro unti-unting lumayo ang mga babaeng ito. Sa ngayon, may isang bagay ang hindi namin nagmagawa, ang ipagtapat sa aking mga magulang ang relasyon namin ni Daniel. Natatakot ako na baka hindi nila tanggapin ang aming sasabihin. Natatakot ako sa mga posibilidad at mga sasabihin ng tao sa amin. Kaya nilihim namin ni Daniel ang aming relasyon. Kadalasan sa tuwing wala ang aking ama't ina, nagtutungo kami ni Daniel sa dalampasigan upang panoorin ng sabay ang paglubog ng araw. Umupo kami sa buhanginan. Sinisigurado namin na nasa lugar kami na halos walang taong dumadaan. Isang lugar sa isla na may malalaking bato na nagsisilbing harang sa aming dalawa. Sorry Daniel, malungkot kong saad. Habang nakatingin sa magandang paglubog ng araw, niyakap ko ang aking tuhod at idinikit ito sa aking dibdib. Sorry kasi kailangan pa nating ilihim sa aking mga magulang ang tungkol sa atin. Siguro nahihirapan ka rin kagaya ko. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon, Risa, at sa oras na handa ka nang sabihin sa kanilang lahat, sabay natin silang harapin. Nilingin ko ang aking ulo kay Daniel na ngayon nakaupo sa aking tabi. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang marinig ko ang bagay na kanyang sinabi. Salamat Daniel, isang masayang wika mula sa aking labi. Marahang hinawakan ni Daniel ang aking balikat. Sinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat at sabay naming pinanood ang magandang paglubog ng araw. Risa, narinig ko ang mahinahong wika ni Daniel. Agad akong tumingala sa kanya, ngunit hindi ko akalain na siya pala ay nakatingin sa akin. Dahilan upang magtama ang aming tingin sa isa't isa. Tila isang alapaap ang kanyang mga mata. Unti-unting lumilipad ang aking diwa at hindi ko na namalayang palapit na ng palapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Maran akong pumikit nang maramdaman ko ang paglapat ng malambot na labi ni Daniel sa aking labi. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng bagay na ito. Pakiramdam ko ay anumang oras maring sumabog ang aking puso. Dahil sa lakas ng tibok nito, unti-unting lumalalim ang palitan ng halik sa pagitan naming dalawa. Tila natuto na rin ang aking dila na maglaro sa loob ng kanyang bibig at kusa na itong tumugon o tumutugon sa kanyang ginagawa. Nagsimulang uminit ang aking damdamin nang maramdaman ko ang paghawak ni Daniel sa aking likuran. Tila may hinahanap itong bagay. Nang matagpuan ng kamay niyang yun ang kawit ng aking bra, marahan niya yung tinanggal, dahilan upang mapamulat ang aking mga mata at ilayo ko ang aking labi. Sa sandali, mabilis kong saad. Sorry, Risa, nadala lang ako. Akmang tatayo na si Daniel mula sa kanyang pagkakaupo nang bigla kong hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko rin alam sa aking sarili kung bakit ko ito ginawa. Ang alam ko lang, handa na akong ibigay ang aking sarili sa kanya. Sa paghawak ko sa kanyang kamay, agad ko siyang hinatak palapit sa akin sa kamuling siniil ng halik ang kanyang labi. Hindi ko na muling pinigilan ang bagay na nais naming gawin. Tila nilamon na ng sensasyon ang aking isip at hindi na nito nagawang mag-isip pa. Nang lubusang matanggal ng ang suot kong bra, dahan-dahan na rin niyang tinanggal ang suot kong t-shirt, saka tumambad ang malulusog kong hinaharap. Ingat na tila isang sanggol ang hawak niya sa aking ulo, habang hinihiga ang aking katawan sa puting buhangina ng isla de Escondido. Dumagan siya sa aking katawan habang ang kanyang mga braso ay nakatukod sa sahig ng buhangin sa magkabilang tabi ng aking ulo. Napasinghap ako nang maramdaman ang paghawak ni Daniel sa aking kaliwang dibdib at tila mabaliw ang aking isip nang simulan niyang paglaruan ang bagay na nasa ibabaw nito. Isang mahabang ungol ang lumabas sa aking bibig, dahilan upang mariin kung kagatin ang ilalim ng aking labi. Sinimulan ni Daniel na ilagay ang kanan kong dibdib sa kanyang mainit na bibig. Damang-dama ko ang dila na naglalaro sa ibabaw ng aking nagsusumigaw na hinaharap. Tila bumalik sa ulirat ang aking isip nang itigin niya ang bagay na kanyang ginagawa. Saka siya muling bumalik sa paghalik sa aking labi. Nagsimulang maglakbay ang kanyang kamay sa aking katawan.
Naramdaman ko ang gumuguhit niyang daliri patungo sa aking puson. At sa mga oras na ito, alam ko na ang patutunguhan ng kamay niyang yun. Ang kanyang kamay ay nagsimulang pumasok sa loob ng aking manipis na saplot sa ibaba hanggang sa tuluyan na niyang mawakan ang masilang bahagi ng aking katawan. Hindi ko mapigilang mapaigtad na ang aking balakang nang idiin niya ang kanyang daliri sa maselang bahagi na yun. Marin akong napakapit sa kanyang braso nang itapat niya ang gitnang daliri sa entrata ng aking kasilanan. Isang malalim na pagsinghap ang aking nagawa ng unti-unti at dahan-dahan niyang ipasok ang kanyang daliri sa loob ng basang-basa kong pagkababae. Daniel, masakit, nauutal at nanginginig na tinig kong saad. Sorry, sa umpisa lang yan. Risa, naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Daniel sa aking katawan, dahilan upang mapanatag ang kinakabahan kong puso. Dahil sa dulas ng masilang bahaging yun, hindi nahirapan ang marahang pagpasok ng kanyang daliri sa loob, dahilan upang marina kong mapakagat sa ilalim ng aking labi. Masakit pa ba? Tanong ni Daniel na may halong pag-alala. Umiling lang ako saka isinubsob ang aking ulo sa kanyang balikat. Hinahanda ko lang ito para mamaya. Muling saad ni Daniel na nagpapahiwatig sa mga bagay na susunod na mangyayari. Daniel, nagsimulang gumalaw ang kanyang daliri at ang sakit na nararamdaman ko kanina ay unti-unting nawawala. Nakakabilib na napalitan ito ng kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na halos ayaw ko nang tigilan. Halos kapusin ang aking hininga dahil sa sunod-sunod na paglabas-pasok ng daliri sa loob ng aking kasilanan hanggang sa makaramdam ako ng tila namumuong bagay sa aking puson. Mabilis kong hinawakan ang kamay ni Daniel na pilit siyang pinatitigil. Sandali, naiihi ako. Hirap kong paliwanag sa kanya. Sige lang, Risa, is not what you think. It is. Tika, ngunit hindi pa rin niya itinigil ang kanyang ginagawa hanggang sa maramdaman ko ang paglabas ng mainit na likido mula sa bagay na kanyang hinahawakan. Isang mahabang ungol ang lumabas sa aking bibig nang naramdaman ko ang bagay na yun. Ano yun? Saad ko habang ramdam ang tila pagod kong katawan. That is orgasm, Risa. Bulong ni Daniel sa aking tenga. Sabihin mo lang kung ititigil na natin to ha. Dugtong niya. Ngunit tila may sariling buhay ang aking ulo dahil mabilis akong umiling at hindi ko alam kung bakit ko yung ginawa. Please Daniel, tapusin na natin to. Marahang itinaas ni Daniel ang kanyang ulo at tiningnan ang aking mukha. Tila sinusuri niya ako at sinisigurado ang aking desisyon. Dahil sa kanyang ginawa, umiwas ako ng tingin dahil bigla akong nakaramdam ng hiya. Huwag mo akong titigan ng ganyan, inis kong sabi. Sabay hampas sa kanyang braso. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ni Daniel dahil sa namumula kong mukha. Sorry, saad niya. Naramdaman ko ang kanyang pag-alis mula sa pagkakadagan niya sa akin. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang t-shirt at saka ito mabilis na tinanggal. Tumambad na naman sa aking mga mata ang nagsusumigaw niyang abs na tila masarap hawakan. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang simulan niyang hubarin ang suot niyang pang-ibaba at tuluyan kong makita ang kabuuan ng hubad niyang katawan. Nakailang lunok ako ng laway habang nakatitig sa isang bagay na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Ang mahaba at ugatan nitong tsura ay tila nakatatakot sa aking mga mata. Kaya ko ba ang bagay na ito? Tanong ko sa sarili ko. Ito ang unang beses na makakita ako nito at masasabi kong mas lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Muling bumalik si Daniel sa aking babaw at saka tinitigan ang aking mukha. Are you ready? Mahinahon niyang tanong. Isang mariin na lunok pa ang muli kong ginawa bago tumango sa kanyang sinabi. Gamit ang kanyang kamay, hinawakan ni Daniel ang dulo ng bagay na nasa pagitan ng kanyang hita, saka ito tinapat sa entrada ng aking kasilanan. Sa oras na pumasok ang kanyang pagkalalaki sa aking hiyas ay tuluyan na kaming magiging isa. Point of view. Marisa Marquez. Tumakas ang maliit na butil ng luha mula sa aking mga mata. Ramdam ko ang unti-unting pagbaon ng kanyang pagkalalaki sa masilang bahagi ng aking katawan hanggang sa tuluyan kaming maging isa.
Mariing napakuyom ang aking kamay sa buhangin na aming hinihigaan dahil sa sakit na aking nararamdaman. Panandali ang huminto sa paggalaw si Daniel upang mawala ang sakit na ito. Still hurt? Nag-aalala niyang tanong. Nang maramdaman kong tuluyan ng mawala ang sakit sa pagitan ng aking mga hita, tumango ako sa kanyang bilang hudyat na maaari na siyang gumalaw. Malalim ang paghugot ko sa aking hininga nang maramdaman ko ang marahan niyang paghugot sa kanyang pagkalalaki. Hindi pa man niya tuluyang natatanggal ang bagay na yun, muli niya yung ibinaon sa aking kasilanan. Daniel, nanginginig ang tinig kong saad. Say my name again, Risa. Daniel, mabilis na pabilis ang kanyang ginagawa. Hanggang sa namalayan ko na lamang na sumasabay na ang aking balakang sa sayaw ng kanyang baywang. Kaliwat kanan ang pagbaling ng aking ulo na tila hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Halos mabaliw ang aking isip sa init na dumadaloy ngayon sa aking katawan. Ang aking pakiramdam ay tila punong-puno at nawawala na sa aking katinuan. Ramdam ko na ang aking katawan ay tila lumulutang sa alapap habang mabilis ang paggalaw ng lalaki sa aking ibabaw. Hanggang sa maya-maya lang naramdaman ko ang paninigas ng aking kalamnan. May kung ano ang namumuo sa aking puson na nais na namang sumabog. Oh Daniel, ito na naman. Ito na naman siya. Ako rin, Risa. Nahihirap ang tugon ni Daniel. Oh shit, sigaw niya sabay sa mabilis na paggalaw ng kanyang balakang. Maging ako ay habol hininga sa bawat paggalaw ng kanyang ginagawa. Isang mahabang ungol ang sabay naming nagawa nang maabot namin ang rurok ng pagnanasa. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan at maging ako ay ganito rin ang nararamdaman. Halos sinanghina ang katawan namin matapos ang nangyaring yun sa pagitan naming dalawa. Maging sa paghugot ng kanyang pagkalalaki ay nagdala rin sa akin ng kakaibang sensasyon. Pakiramdam ko ay may kung anong likido ang umagos mula sa akin nang alisin niya ang bagay na yun. Matapos yun, humiga si Daniel sa aking tabi sa kasabay naming tiningnan ang malaki at bilog na buwan sa itaas ng langit. Nagsisisi ka ba sa ginawa natin? Risa, rinig kong tanong ni Daniel. Matamis akong ngumiti. Humiga ako patagilid upang mas makita ko ang kanyang muka bago tumugon sa kanyang tanong. Hindi kailanman, Daniel. Marahan siyang humiga patagilid at nagtama ang aming tingin sa isa't isa. Pangako, anuman ang maging resulta ng ating ginawa ngayon, paninindigan ko ito. Seryosong wika ni Daniel. Tumango ako at nakaramdam ng kapanatagan dahil sa kanyang sinabi. Pinangako ko sa aking sarili na isang lalaki lang ang iibigin ko at makakasama habang buhay. At ang lalaking yun ay dumating na sa wakas. Naramdaman ko ang paglapat ng labi ni Daniel sa aking noo at ang mahigpit niyang yakap. Isang yakap na tila nagsasabing hinding-hindi niya ako iiwan. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko na mabilang kung ilang beses naming pinagsaluhan ang mainit na sandali. Tila isang droga ang bagay na yun. Sa aming dalawa, hindi namin ito maiwasan at habang tumatagal, palalim ng palalim ang aming nagagawa sa isa't isa. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin magawang ipagtapat ang aming relasyon sa aking mga magulang. Lalo pat ngayong may nangyayari na sa pagitan naming dalawa. Ngunit dumating ang araw na aking kinakatakutan. Buong akala ko ay iba si Daniel sa lahat ng lalaki. Na iba siya sa manlulokong lalaki na ang habol lang ay ang tawag ng laman. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko akalain na malimutan ko na ang lalaking ito ay isang stranghero. Isang lalaking walang alaala at aksidenteng napadpad lamang sa dalampasigan ng aming isla. Isang bagong umaga, inutusan kami ni nanay na bumili ng lahok sa aming ulamin. Daniel, bumili ka nga roon sa kabila, ako naman dito para mas mabilis tayo. Utos ko kay Daniel habang nakaturo ang aking kamay sa isang tindahan na nakapwesto sa di kalayuan. Kasalukuyan akong abala sa hawak kong bag at hinahanap ang aking wallet. Lumipas ang ilang minuto, hindi ko narinig ang pagtugon ni Daniel. Daniel! Saad ko, saka ko itinaas ang aking ulo at tumingin sa lalaking nasa tabi ko.
Nakita ko ang nanlalaki niyang mga mata na tila nabigla sa kanyang nakita. Kumunot ang aking noo at sinundan ang bagay na kanyang tinitingnan. Sa pagsunod ng aking tingin, nakita ko ang isang lalaking naka-black suit na nagtitingin ng kung ano-ano sa isang tindahan. Halatang mayaman ang lalaking ito dahil sa kanyang kasuotan. Ano kaya ang kaugnayan ng lalaking nakita ni Risa sa palengke? Ano ang kaugnayan nito kay Daniel? Ito po ang ating alamin sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe.